Para sa panibagong linggo ng paglilingkod, araw ng Lunes, ika-15 ng Enero, pinangunahan ng Provincial Planning and Development Office ang isinagawang lingguhang pagpupugay sa bandila ng Pilipinas ng pamahalang palalawigan ng Batangas sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone, Capitol Compound, Batangas City. Sa naturang pagtitipon, formal na ipinagkaloob ng Department of Human Settlements and Urban Development ang Certificate of Approval nito para sa Provincial Development and Physical Framework Plan ng lalawigan ng Batangas na personal na iniabot ni DHSUD Undersecretary Henry Yap bilang kinatawan ni Secretary Jose Rizalino Acuzar kay Governor Hermelando Mandanas. Ang PDPFP ng lalawigan ay sumasaklaw sa planning period 2022 to 2030, naglalaman ng long-term vision o pangmatagalang plano ng probinsya kabilang ang mga development goals, strategies, targets at mga kinakailangang programa, proyekto at aktibidad na magsisilbing pangunahing inputs sa provincial investment programming, subsequent budgeting at plan implementation. Kinilala naman ang mga empleyadong nakapasa sa 2023 bar examinations na sina Attorney Charlene Jem G. Cruz ng Provincial Administrator's Office, Attorney Cyrel May Ebe ng Provincial Accounting Office at licensure examination for professional teachers na si Ms. Nes Manggiyat ng Provincial Health Office. Bukod dito, pinarangalan din ng mag-aaral mula sa Lyceum of the Philippines, University Batangas at University of Batangas na nakasungkit ng gintong medalya sa ginanap na 2023 Calabarzon Regional Skills Competition na ginanap noong Disyembre 2023 sa Sariaya, Quezon. Formal ding nanumpa sa harap ng Batangas Governor ang mga bagong halal na opisyal ng Batangas Province Association of Barangay Captains sa pangunguna ni ABC President Fernando Rocafort ng Barangay Halang Lungsod ng Lipa. Sa naging mensahe ng gobernador, binigyang diin niya na patuloy ang kanyang pagnanais na maging magandang halimbawa o tanglaw ng lalawigan at mahalaga rin umano ang nararapat lamang na maitanim sa bawat Batanggenyo ang pagkakaroon ng malasakit o tunay na pagtulong sa kapwa nang sa gayon ay maayos na maipaganap ang mga proyektong naaayon sa health program. Kinabukasan araw ng Martes, holiday ang araw na ito sa lungsod ng Batangas dahil sa kapistahan ng Santo Niño de Batangas. Nung araw na ito, dumalo at nakiisa si Governor Mandanas sa isinagawang banal na misa sa pagdiriwang ng nasabing kapistahan sa Basilika ng Immaculate Conception at Archdiocesan Shrine ng Santo Niño ng Batangan sa lungsod ng Batangas. Noong araw naman ng Biyernes, ika-19 ng Enero, pinangunahan ni Governor Mandanas ang isinagawang pagkakaloob ng tulong pinansyal sa 499 na mga benepisyaryo ng Assistance to Individual in Crisis Situation Program sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone, Capital Site, Batangas City. Umabot sa may kabuoang 2 milyong piso na halaga ang naipamahagi mula sa pondo ng pamahalang palalawigan ng Batangas sa pangangasiwa ng Provincial Social Welfare and Development Office at DSWD. Nakaisa rin sa aktibidad si Anak Kalusugan Party List Representative Ray Florence Reyes. Noong araw ding yaon, dumalo at nakiisa ang Batangas Governor sa isinagawang inauguration of Expanded Petrochemicals Manufacturing Complex ng JG Summit Corporation na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Barangay Simlong, lungsod ng Batangas. Ang 150 billion pesos na investment ay inaasahang mas magpapasigla pa sa ekonomiya hindi lamang ng lalawigan ng Batangas kundi pati na rin sa buong Calabarzon Region at ibang bahagi ng bansa. Naging bahagi rin ng programa si Anak Kalusugan Congressman Ray Florence Reyes, Batangas City Mayor Beverly Rose de Macuja at 5th District Congressman Harvey Marino. Maliban sa mga opisyal na mga pagtitipon at pagpupulong na personal na dinadaluhan ng gobernador, tuloy-tuloy din ang kanyang pagtanggap sa mga bumibisitang individual at grupo sa kanyang tanggapan. Araw ng Linggo, ika-21 ng Enero, dinaluhan ni Governor Hermelando Mandanas ang isinagawang ribbon cutting ceremony at blessing ng The Stables sa Rancho Blanco Event Center and Dates Farm sa Barangay Balete, Batangas City. Ang The Stables ay isa sa pinakabagong function hall sa nasabing event center. Mayroon itong 6 na suite hotel rooms at seating capacity na aabot sa humigit kumulang 300 hanggang 350 na katao. Matatagpuan din dito ang function halls na Gazebo Marina at Vivian's Garden. Tampok sa lugar ang pamoso nitong Dates Plantation Farm na perfect for prenuptial and pre-debut photoshoot. Nakasama ng gobernador sa naturang aktibidad sina Chief of Staff at Provincial Information
Officer Maria Isabel Behasa, mga bukal ng sangguniang panlalawigan, mga department heads ng Kapitolyo, opisyales mula sa lungsod ng Batangas sa pangunguna ni Mayor Beverly Rose Dimacuja at ni 5th District Congressman Marvy Marino, at ang founder ng Rancho Blanco Event Center and Dates Farm na si 5th District Board Member Arthur Blanco. At ito ang ilan sa mga naging aktibidad ni Governor Mandanas nitong nakaraang linggo sa patuloy na paghahatid ng magiting na serbisyo publiko para sa bawat Pilipinong Batanggenyo.